Mahal kong kaluluwa, matagal na kitang hinihintay sa iyong tabi para sa espesyal na sandaling ito. Iningatan ko sa aking puso ang isang natatanging mensahe, umaasang magaganap lamang ang ating pagkikita kapag handa ka ng tanggapin ito. Maaring malagay ka sa emosyon at maramdaman mong gusto mong umiyak kapag narinig mo ang nais kong ibunyag sa iyo ngayon. Ngunit hinihiling ko sa iyo na makinig ng mabuti sa bawat salita, sapagkat ang mensaheng ito ng liwanag ay hindi magtatagal. Gaano man ito kabaliw, wala rito ang nagkataon. Umaling-awngaw ang iyong pangalan sa mga kalawakan ng langit, at dahil dito, malumanay kang ginabayan dito. Dumating na ang oras upang marinig ang tawag. Kailangan mong nasa eksaktong ganitong kalagayan ng isip, marahil ay pakiramdam mong medyo marupok kahit na sumisikat ang pag-asa sa iyong dibdib, handang pakinggan ang darating sa iyo. Ngayon, sa wakas ay maibabahagi ko na ang matagal ko nang itinagong lihim. May isang tao sa espiritual na antas na paulit-ulit na binibigkas ang iyong pangalan ng may espesyal na dalas. Tinatawid ang mga hindi nakikitang hangganan na naghihiwalay sa mga mundo. Kahit na hindi ito nararamdaman ng iyong gising na isipan, kinikilala ito ng iyong kaluluwa. At iyan ang dahilan kung bakit nananatili kang mulat sa bawat salitang tumatagos ngayon. Kaya't pakiusap, hawakan mong mahigpit ang aking kamay at buksan mo ang iyong puso. May isang bagay na napakahalaga na kailangan kong ibahagi sa iyo. Maaaring magtaka ka, ngunit malaki ang kaibahan nito. Isang dakilang pagbabago ang malapit nang pumasok sa iyong buhay. Sa maraming sandali, naramdaman mong may kawalan, ang pagkawala ng isang mahalagang bagay na tila hindi kailanman napupuno. Sa kabila ng ngiti at lakas na ipinakita mo sa iba, sa loob mo ay may malalim na pagnanais na makatanggap ng mga sagot, na maging tiyak na hindi ka kailanman nakalimutan, na maramdaman ang kapanatagan sa iyong paglalakbay. Ang kahilingan para sa isang tanda ay matagal nang nasa puso mo. Ang katiyakan na ang iyong tadhana ay may bigat at hindi ito basta-basta imahinasyon. Ang mensaheng ito ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Ito ang kumpirmasyon na labis mong hiniling sa sansinukob. Dapat mong malaman, hindi lahat ay nakakarinig ng banal na gabay ng kasing tuwiran gaya mo. Sa loob ng maraming gabi, sinamahan ka ng isang makalangit na presensya sa iyong mga panaginip. Kahit hindi ito nakikita ng karaniwang mata, nananatili ako sa iyong tabi. Higit sa lahat, hinahawakan ang iyong pangalan ng may walang hanggang paggalang. At sa aking mga bulong, nananalangin ako araw-araw. Mahal na kaluluwa, magtiis ka pa sandali, sapagkat darating na ang isang himala at ito na ang tamang sandali. May isang dakilang biyaya na matagal nang inihanda para sa iyo, ngunit hindi pa handa ang iyong puso na tanggapin ito. Marahil ay naramdaman mong kailangan mo ng kasakdalan o na makakatanggap ka lamang ng mga sagot kapag maayos na ang lahat. Ngunit mahalaga na maunawaan, ang mga banal na mensahe ay pumipili ng pinakanakalilitong sandali upang lumitaw kapag magulo ang buhay o nasa ganap na kaguluhan. Sa ngayon hinaharap mo ang isang malaking bagyo. Nararamdaman mo na ang sakit ng pagkadismaya, hindi ba? May isang taong pinagtiwalaan mo at handang gawin ang lahat para sa iyo na basta na lang umalis. Maaaring ito ay sa anyo ng taong hindi na sumasagot o nanatiling pisikal na malapit, ngunit pinaparamdam sa iyo na parang hindi ka nakikita. Ito ay isang sugat na nanatiling tahimik, naniniwalang walang nakapansin sa iyong sakit. Ngunit nakita ng banal ang lahat, sinundan ko ang bawat luha. Bawat kalungkutang naranasan ng mag-isa ay nagpalakas sa mensaheng dumarating sa iyo sa sandaling ito. Kaya naman kinakailangan ang paghihintay. Kailangan ng kaluluwa mong sumigaw upang marinig ng malinaw ang tinig na iyon. Isang hindi inaasahan, ngunit espiritual na pinili ang lalabas sa iyong landas.
Hindi ito magiging mahika, kundi isang pagkikita na minarkahan ng sansinukob. Ang taong ito ay bahagi ng mas malaking script mo na nakaayon sa isang pintong malalapit ng mabuksan. Ngunit may isang lihim na dapat maunawaan. May dalawang kasalukuyang sitwasyon sa iyong buhay na kailangang tapusin. Kaya ako narito ngayon dahil ang mga pagtatapos na ito ay apurahan at nagsisimula na agad. Huwag kang matakot bitawan ang kailangang pakawalan. Ang iyong pinakakawalan ay hindi kailanman nilayon na manatili magpakailanman. Ang mga sitwasyong ito ay humadlang lamang sa iyong tunay na landas. Kapag nawala na ang mga ito, malalaman mo kung sino ang matagal nang naglalakad patungo sa iyo. Unawain mo, sinusubok ka sa mismong sandaling ito. Nararamdaman mong may mga kakaibang nangyayari, hindi ba? Parang nawalan ng karaniwang ritmo ang oras. Mas tumitindi ang iyong mga panaginip at may paulit-ulit na mga palatandaan na lumilitaw sa hindi mo inaasahan. Hindi gawa ng imahinasyon mo ang mga padron na ito. Ito ang paraan ng iyong mas mataas na pagkatao para babalaan kang dumating na ang oras. Kapag napapagod ang karaniwang paningin, nagigising ang iyong espiritual na intuition. Muling pinagtitibay ko ng walang pag-aalinlangan. Ang iyong nararanasan ngayon ay totoo. Pinoprotektahan ka. At hindi lang ako ang nagpaprotekta sa iyo. May isang nilalang mula sa mas mataas na antas na kilala ang iyong kaluluwa mula pa bago ka ipinanganak na buong pusong humiling sa akin na iparating ang babalang ito. Ngayon, ipinagkaloob na ang proteksyong iyon. Mahalaga na matanggap mo ang mga salitang ito. Kinakailangan na maabot ka ng mga ito sa mismong puntong ito ng iyong landas, huminga ng malalim. Hayaan mong dumaloy ang enerhiyang ito sa iyong dibdib. Naghintay ka ng isang bagay na totoo, hindi mga hungkag na pangako, kundi mga sagot mula sa Diyos. Sa wakas, nangyayari na ito. Ang iyong nawala ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Ang darating ay gagantimpalaan ang bawat hakbang na ginawa mo hanggang ngayon hanggat hindi ka susuko. Kung ang mga katagang ito ay tumimo ng malalim sa iyong puso, huminto ka at isulat sa mga komento, walang kasamaan ang makarating sa akin sapagkat ako ay pinoprotektahan ng liwanag ng mga anghel. Ang kumpirmasyong ito ay nagsaselyo ng iyong enerhiya, pinatitibay ang iyong lakas ng loob at umaakit ng mas maraming proteksyon mula sa mga anghel na nakapaligid sa iyo. Bilang karagdagan, mag-sign up upang patuloy na makatanggap ng mga nagbibigay siglang mensaheng ito. Panatilihing nakaaktibo ang kampanilya upang hindi mo mapalampas ang anumang gabay na maaaring baguhin ang iyong buhay. Binubuksan nito ang pinto para sa mas maraming biyaya at pambihirang revelasyon. Pinili kang marinig ang mga salitang ito. May isang bagay sa loob ko na nagsasabing ito mismo ang sagot na kailangan ng iyong kaluluwa na matagpuan. Hindi ka huli. Hindi ka nakalimutan, hindi ka naiiwan sa anumang punto ng proseso. Pinrotektahan ka, inalis sa ilang sitwasyon upang ang mga taong walang maidudulot na mabuti ay makaraan ng hindi ka napapansin. Pinangalagaan ka habang muling binubuo ng mas dakilang plano ang pundasyong nasa ilalim ng iyong mga paa. Alamin mong lahat ay nagkakabuti para sa iyo. Kahit hindi mo maintindihan ang lahat ng detalye, kahit pakiramdam mo ay naliligaw sa gitna ng kalituhan. At kapag mabigat ang pagod, tandaan, makakatanggap ka na ng isang espesyal na lakas na hindi matitinag ng mga pangyayari. Ang uri ng lakas na tanging ang kataas-taasan ang makapagbibigay na ngayoy inilalagay sa iyong buhay. Damhin ang liwanag na bumabalot sa iyo, ang tumitinding proteksyon sapagkat walang mas makapangyarihan kaysa sa makalangit na presensya sa iyong tabi. May isang banal na bagay na dapat maranasan sa natatanging sandaling ito.
Kinailangan mong pagdaanan ng eksakto ang iyong pinagdaanan, kasama ang katahimikan, kasama ang mga kabiguan at ang mga panahong inakala mong walang nakakarinig sa iyong mga panalangin. Ang mga may hirap na yugto ay hindi dumating upang sirain ka, kundi upang gisingin ang mga nakatagong biyaya, ang natutulog na tapang, at ang matalim na pagiging sensitibo, kaya't ikaw ay sumusulong. Hindi mahalaga kung maliit ang tila pag-unlad, ang paggalaw, pasulong na ito ang mahalaga sa paningin ng langit. Kahit na pakiramdam mo'y hindi ka nakikita, kasama ka ng langit, at mas mahalaga iyon kaysa sa anumang panlabas na pag-apruba. Huwag balewalain ang mga pagbabagong darating sa susunod na ilang oras. Mga taong kumikilos ng iba, pagnanais na maghanap ng bago, mga hindi inaasahang damdamin. Sundin ang iyong intuisyon. Kapag may mga palatandaan, pakinggan ang tawag at huwag lumaban sa mga pagbabago ng direksyon kahit na hindi ito komportable. May isang tao sa iyong paligid na hindi ipinapakita ang kanyang tunay na pagkatao. Maging mapagkatiwala sa kakaibang pakiramdam na iyon sapagkat ito ay babala mula sa itaas bago may negatibong bagay na lumapit. Huwag kang matakot. Nagtatrabaho na ako para sa iyo, tinatanggal ko ang kailangang ihayag. Wala sa mga laban sa iyo ang magtatagumpay hanggat mayroon kang espiritual na takip at proteksyon. Ngunit huwag mong hayaang ang nasaktan na damdamin ay magpatigas ng iyong puso. Ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal, empatya at habag na taglay mo sa iyong kalooban. Ang mga katangiang ito ay makapangyarihang sandata, ang pinakadakila mong mapagtataguyod. Huwag mo silang talikuran kailanman. Ang banal ay naghahanap ng mga taong maningning, hindi ng mga mandirigmang walang pakiramdam. Ang iyong liwanag ay naroon upang maglingkod, upang gabayan ang isang taong naliligaw at na nakakaramdam na ng kapayapaan sa pamamagitan lamang ng pagdinig sa iyong boses o pagbabasa ng iyong pangalan, kahit hindi pa man nila maintindihan kung bakit. Ang misyon mo ay maghilom, magbago at magpala. At sa tamang oras, isang kataga lamang mula sa iyo ang lubos na magbabago sa buong takbo ng buhay ng isang tao. Iyan ang dahilan kung bakit ka pinili. Iyan ang dahilan kung bakit napakahirap ng mga karanasang iyon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pinahalagahan ng iba ang iyong presensya. Ngunit huwag kailanman ipagkamali ang paghamak ng tao sa pagpapabaya ng langit. Sa bawat sandali, patuloy kang pinoprotektahan, pinapala at napapaligiran ng mga puwersa ng liwanag. Sa ngayon, napapaligiran ka ng mga anghel. Pansinin mo kung paano nararamdaman ng iyong katawan ang banayad na pagkakaiba sa hangin. Hingahan mo ng malalim ang presensyang ito. Ang mga paparating na pangyayari ay may espiritual na pagmamadali at malinaw ang kondisyon. Huwag mong tanggapin pabalik ang mga sitwasyong tapos na. Iwanang nakasara ang mga pinto, sapagkat ang kapayapaang darating ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagbabalik sa hindi na nakabubuti sa iyo. Hindi ka nakatigil, nasa daan ka patungo sa iyong tadhana. Kung nakarelate ka sa iyong kwento hanggang sa puntong ito, huwag kalimutan, mag-sign up upang maging bahagi ng kadena ng liwanag na ito at i-activate ang mga notification. Bawat mensahe ay isa pang hakbang patungo sa espiritual na pagtuklas. Damhin ang proteksyong ito, hayaang maabot ka ng mga bagong revelasyon araw-araw. Ang lihim para makausad ay ang pagbubukas ng iyong puso sa mga sagot na darating. Nakikita ko ang hinaharap na nakalaan para sa iyo, mahalagang kaluluwa, kaya nagsasalita ako ng may ganitong katiyakan ng walang pag-aalinlangan. Nakita kitang ngumingiti ng walang hadlang, sumasayaw sa ilalim ng isang langit na hindi mo inakala na mararating mo. Nakita kita sa gitna ng mga taong tunay na nakakakilala kung sino ka talaga, hindi bilang isang taong mahirap intindihin, kundi bilang isang taong espesyal at mahalaga. Nakita ko ang isang taong mahigpit na nakahawak sa iyong mga balikat na nagsasabi ng may malalim na pasasalamat.
Salamat sa hindi pagsuko, iniligtas mo ang buhay ko. At alamin mong ang taong ito ay hindi basta-bastang estranghero. Siya ay isang taong labis mong minamahal at hindi pa alam kung gaano nila kakailanganin ang iyong panloob na lakas. Darating sa iyo ang isang banal na komunikasyon, hindi ito isang karaniwang liham na ipinapadala sa koreo. Ito ay isang espiritual na mensahe na maaaring lumitaw sa anyo ng panaginip, isang tanda, o kahit isang hindi inaasahang revelasyon sa daan. Tutugon ng matindi ang iyong kaluluwa kapag dumating ang sandaling iyon. Marahil na may luha, marahil na may panginginig ng iyong katawan, ngunit huwag mong baliwalain ang iyong nararamdaman. Ito ang tanda na matagal mo nang hinihiling sa iyong pinakatapat na mga panalangin. Kapag lumitaw ito sa iyong harapan, sagutin mo ito ng buong pagtanggap. Kahit na gustong pigilan ka ng takot, sabihin mong oo sa ipinapadala sa iyo ng mas mataas na kapangyarihan. Naghihintay ang langit sa iyong pahintulot bago ipagkaloob ang susunod na biyaya na inihanda para sa iyong paglago. Sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi natin palaging naririnig ng sapat sa ating paglalakbay. Hindi ka nabasag-basag na hindi na maaaring buuin muli. May dalang kang mga espesyal na kaloob na naghihintay na maganap. Ang lahat ng iyong naranasan na masakit ay banal na pagsasanay, hindi walang hanggang parusa. Hindi na antala ang iyong paglalakbay ng mga hadlang. Ito ay matalinong ginabayan upang maging handa ka sa mismong sandaling ito. Ngayon, papasok ka sa isang panahon kung saan ang lahat ay magkakabagay ng perpekto. Ang tamang trabaho, ang tunay na koneksyon, ang panloob na kapayapaan na lubos mong hinahangad at higit sa lahat, ang katiyakan ng pakiramdam na komportable ka sa iyong sariling balat. Nagkakabuo na ang lahat, hindi lang dahil sinasabi ko kundi dahil sinimulan na ng kaluluwa mo ang proseso ng pag-akit sa mga pagbabagong ito. Ang hindi komportabling pakiramdam sa dibdib mo, ang kakaibang pagkabagabag na hindi mo maipaliwanag, ay hindi kailanman naging kalungkutan na walang dahilan. Ito ay banal na pagmamadali na sumisigaw na ang buhay na ito ay may mas dakilang layunin. May isang bagay sa loob mo na palaging nakakaalam ng katotohanan ito. May isang espesyal na plano na inihanda pa bago ka pa man ipinanganak. Ngayon, kailangan mong maghanda upang tanggapin ang himalang iyong hinihintay. Maaaring iba ito sa inakala mo na walang malalaking pangyayaring nakikita o pagdiriwang. Marahil ay lilitaw ito sa isang simpleng paraan, tulad ng isang maliit na pag-uusap o isang pagkakataong tila payak lamang. Huwag mong maliitin ang tila karaniwan. Maaring itakwil ito ng iyong isip, ngunit kikilalanin ito ng iyong puso. Huwag tanggihan ang pagnanais na sundin ang ibang landas, tanggapin ang hindi inaasahan o gawin ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Ganito itinatago ng mas dakilang plano ang pinakadakilang mga biyaya sa mga kilos na hindi pinapansin ng karamihan. Ngunit iba ka sa iba. Nagising ka na sa espiritual. Dumating sa iyo ang mensaheng ito bago pa ang mapagpasyang sandali upang matukoy mo kung kailan lilitaw ang banal na pagkakataon. Kaya kapag kinilala mo ang sandaling iyon, malalaman mo nang may katiyakan. Ito ang banal na pagkikita na aking hinihintay. Unawain mo nang may espiritual na pagmamadali. Ang pinakamalaking kaaway ng iyong misyon ay hindi ang takot, kundi ang pagkagambala. Lahat ng nangyari upang ilihis ang iyong pansin, ang biglaang mga alitan, ang hindi maipaliwanag na pagbabago ng mood, ang patuloy na ingay mula sa lahat ng panig, wala sa mga ito ang aksidente. Mga espiritual na sagabal ang mga ito na sumusubok na supilin ang nais iparating ng iyong mas mataas na sarili at sumusubok na guluhin ang kalinawan ng iyong pag-iisip. Ngunit natututo ka ngayon na makita ang likod ng mga bitag na ito. Hinuhubog mo ang kakayahang maramdaman
ang katotohanan bago pa man ito makita ng iyong pisikal na mga mata. Ang kakayahang ito ay bihira, ito ay mahalaga, at iyan mismo ang dahilan kung bakit nagsisimula ng mabilisin ang mga pangyayari sa iyong buhay. Kapag nagsimulang magbago ng mabilis ang mga pangyayari, huwag mong labanan ang mga ito, huwag mong paligoy-ligoy ang iyong pag-iisip, huwag mong tanungin kung bakit ito nangyayari sa iyo. Itanong mo lang sa sarili mo, bakit ngayon? At malinaw ang sagot. Nalampasan mo ang tahimik na pagsubok ng hindi mo namamalayan. Nagpatuloy kang magmahal kahit walang nagpasalamat sa iyo. Nagpatuloy kang magbigay kahit walang nakapansin. Nagpatuloy kang maniwala kahit lahat ay tila sinasabing sumuko ka na. At hindi kailanman nakakalimot ang langit sa kahit isang butong itinanim ng may pananampalataya. Nagtanim ka sa gitna ng sakit, ngunit mamupul ka ng kapangyarihang espiritual. Hindi sa malalayong panahon, hindi sa susunod na siklo, kundi ngayon mismo. Oo, sa mismong sandaling ito. Pati ang mga bituin sa itaas ng iyong bahay ngayong gabi ay nakahanay pabor sa iyo. Ang mga tanda ay lilitaw na sa paligid mo. Bigyang pansin ang mga ito, mga paulit-ulit na numero, mga kantang tumutugtog sa tamang sandali, mga katagang narinig ng di sinasadya na tila para lang sa iyo. Hindi ito mga pagkakataon, mga kodigong espiritual ang mga ito na ipinadala bilang gabay. Kung susundin mo ang mga pahiwatig na ito ng may panloob na kumpiyansa at kapanatagan ng isip, dadalhin ka nila ng eksakto sa sandaling nakasulat para sa iyo bago ka pa man ipinanganak. Minamahal kong kaluluwa, sana makita mo sa aking mga mata ang lahat ng nakalaan para sa iyo. Wala kang ideya kung ilang beses sinubukang pigilan ang mensaheng ito na makarating sa iyo. Nagkaroon ng mga pagkaantala, nagkaroon ng mga hadlang, nagkaroon ng hindi nakikitang pagtutol. Ngunit wala itong naging hadlang dahil ang paggising ng iyong kaluluwa ay minarkahan noong araw na iyon. Hindi ka kailanman nakalimutan. Inilalaan ka para sa isang mas dakilang revelasyon. Iyan mismo ang kinakatawan ng sandaling ito. Kailangan nating magsalita ng malinaw tungkol sa isang masilang bagay. Ang taong labis na nakasakit sa iyo ay hindi talaga tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginising ng kanilang mga ginawa sa loob mo. Ang kanilang papel ay masakit, walang duda, ngunit pansamantala lamang. Binuksan ng taong iyon ang pinto ng kaunti, ngunit hindi sila kailanman pinayagang makipaglakad sa iyo papasok nito. At ayos lang iyon dahil may darating na iba, isang taong lubos nakikilala sa iyong kakanyahan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit kung sino ka. Hindi mo na kailangang maniklaot para maunawaan ka o para makuha ang pagkilala. Ang enerhiya ng taong ito ay mahahanap ang sa iyo ng walang kahirap-hirap. Hindi ka lalabas sa mga pag-uusap na ito na pagod. Sa halip, mararamdaman mong masigla, lumawak, at ligtas ka nang hindi mo pa naranasan dati. At sa pagkakataong ito, hindi matatapos ang koneksyon dahil nakasulat ito sa mga espiritual na dokumento bago pa man nagsimula ang pag-iral na ito. Bago dumating ang taong ito, gayon pa man, kailangan mong gumawa ng isang mahalagang pagbitaw. May isang pisikal na bagay, isang konkretong bagay na kailangang pakawalan. Maaring ito ay isang larawan, isang liham, isang regalo, isang bagay na matagal mo nang hinahawakan, na patuloy na nagkakahigit sa iyong enerhiya sa nakaraan. Sa kaibuturan, alam mo na kung ano ito. Hindi mo palang natagpuan ang sapat na lakas ng loob para pakawalan ito. Ngunit matapos mong marinig ang bawat salitang binibigkas, darating ang lakas na iyon. Dahil sa sandaling pakawalan mo na, mabubuksan ang daan para sa mga bagong biyaya na mabilis na pumasok sa iyong buhay. Darating ang mga ito ng napakabilis na halos wala ka ng oras para unawain ang buong pagbabagong nagaganap. Ganito kumilos ang banal na kapangyarihan kapag inihayag mo, handa na akong tumanggap.
Ngayon, huminga ka ng malalim. Nararamdaman mo ba? Ang kalmadong bumabalot sa iyong katawan. Hindi ito basta karaniwang kapanatagan. Ito ay banal na presensya. Nasa piling mo ako si Arkanghel Michael, nakatayo ako sa iyong tabi, hawak ang aking tabak ng liwanag na nagpoprotekta sa iyong pangalan. At walang masamang puwersa ang makakapasok kung nasaan ka ngayon, napapaligiran ka ng banal na enerhiya. Kung tutulo ang iyong balahibo, mararamdaman mo ang init o luha na biglang dumating ng walang babala. Alamin mong ito ay espiritual na kumpirmasyon. Hindi ito imahinasyon mo. Hindi ka nag-iisa. Hayaan mong tanungin kita, sagutin mo ng tapat sa iyong espiritu. Paano kung ang lahat ng tiniis mo ay partikular na pinlano upang dalhin ka sa mismong sandaling ito? Handa nang marinig ang kailangan mong marinig. Paano kung ang mga pagkaantala, ang mga kabiguan, ang mga tanong na walang agarang sagot ay hindi parusa, kundi banal na pag-aayos ng iyong kinalalagyan? Paano kung ang sakit ay hindi ka nabasag ng tuluyan, kundi hinubog ka para maging isang taong sapat na malakas upang pasanin ng mga biyaya nang hindi ito nawawala? Isang karapat-dapat, isang pinili, isang taong lubos na pinagkakatiwalaan ng langit. Dahil iyan mismo ang iyong pagkatao. At kung walang nakasabi nito sa iyo kamakailan, gusto kong malaman mo, ipinagmamalaki kita. Oo, partikular na ikaw. Sa paggising mo tuwing umaga, kahit ayaw mo nang harapin ang araw, sa pagpili mong maniwala kahit may sirang puso, sa pagpapatawad mo kahit may dahilan kang magtanim ng sama ng loob, sa pagpapanatili ng kabaitan sa mundong sinubukang patigasin ka. Napansin ang lahat, walang nakaligtas sa pansin. Ang gantimpalang naghihintay sa ganitong pusong ito ay hihigit sa lahat ng inaasahan. May isang bagay na papalapit sa iyong tahanan. Hindi ito isang pakete o isang taong kakatok sa pinto. Ito ay magiging isang pagbabago sa kapaligiran sa paligid mo. Isang espiritual na pagbisita na nakabalot sa kapayapaan, nakabalot sa kaliwanagan, nakabalot sa isang bagay na napakadalisay na kapag dumating na ito ay maaari kang umiyak, maaari kang lumuhod, maaari mong bulungin. Alam kong may darating. At nangyayari ito dahil nararamdaman na ng iyong kaluluwa ang paglapit ng pagbisitang ito. Kaya't naging kakaiba ang pagtulog mo nitong mga nakaraang araw. Kaya't kakaiba ang pakiramdam ng hangin. Kaya't paulit-ulit mong tinitingnan ang orasan sa parehong oras. Kaya't paulit-ulit na lumilitaw ang parehong mga pangalan, ang parehong mga salita. Hindi ito mga pantasya ng iyong isip. Ito ay isang banal na pagbibilang pabalik. At ngayong gabi may magbabago. Hindi ako nagsasalita ng simboliko. Sinasabi ko ito ng literal. Magbabago ang enerhiya sa iyong silid. Mararamdaman mo ito sa iyong dibdib. Ang katahimikan, ang init, ang biglaang kamalayan na may isang banal na nilalang na pumasok sa lugar. Hindi ito takot. Ito ang pagdating ng banal na presensya. Ako, si Arkanghel Michael, ang kasama mo sa iyong paglipat. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at ipinapangako ko na walang kadiliman ang makakasunod sa iyo sa pupuntahan mo. Ang mga lumang gawi, ang mabibigat na pasanin, ang pakiramdam ng higpit sa iyong dibdib ay hindi makatawid sa pintong binubuksan ngayon ng langit. Bago magpatuloy, isulat sa mga komento, banal ang aking enerhiya at walang masamang puwersa ang may kapangyarihan sa akin. Ang mantra na ito ang nagpapatibay ng iyong pagbabago, pinatitibay ang iyong espiritual na panakip at sumisilab sa lahat ng negatibong pakikialam. Ngayon, kung tumatagos sa kaibuturan ng iyong puso ang mensaheng ito, at nais mong suportahan ang pag-abot ng mga salitang ito sa ibang kaluluwang nangangailangan ng parehong liwanag, i-click ang buton na Salamat. Ang munting gawang ito ang nagdudulot ng malaking kaibahan.
Tinutulungan itong ikalat ang pag-asa sa mga naliligaw at pinananatiling buhay ang misyong ito ng pagbibigay ng ginhawa sa mga hindi na alam kung saan hahanapin ito. Magpatuloy tayong magkakasama sa espiritual na paglalakbay na ito. May isang pinto sa iyong harapan. Kailangan kong magsalita ng malinaw tungkol dito. Isang napaka-espesipikong oportunidad ang malapit nang dumating sa iyong buhay. Makikilala mo ito dahil hindi ito magmumukhang tulad ng mga pagkakataong nakaraan. Hindi mo kailangang habulin ito o mamanghiwaga na mangyari ito. Pakiramdam mo ay palagi na itong nandyan, naghihintay lamang para sa iyo. Maaring ito ay isang bagong trabaho, isang mahalagang pag-uusap, isang malalim na koneksyon o isang malinaw na bisyon. Lahat ng ito ay direktang konektado sa iyong mas dakilang kapalaran, ngunit makinig ng mabuti. Kapag ito'y lumitaw, huwag mag-atubili kahit isang segundo, kahit na mukhang masyadong mapanganib. Kahit nasubukan ka pang pigilan ng mga lumang takot, ituloy mo ito ng hindi lumilingon. Sasalubungin ka ng tagumpay sa kalagitnaan ng daan, ngunit ikaw ang dapat magsimula. May isang bulong na lumalakas sa loob mo kamakailan, hindi ba? Ang pagnanais na magsimula ng iba, na baguhin ang hindi na gumagana, na pakawalan ang nagpapabigat sa iyo. Iyon ang espiritu na kumikilos sa loob mo. At sinasabi ko sa iyo ng buong puso, hindi ka padalos-dalos, hindi ka nag-iisip ng sobra, ikaw ay inihahanda para sa darating. Lahat ng bagay na umalis na sa buhay mo, bitawan mo ng walang anumang sama ng loob. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang umalis ay hindi isang pagkalugi, ito ay isang malalim na paglilinis. At ang pumapalit dito ay perpektong pagkakasundo sa banal. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na kakaunti ang madalas na sinasabi, mas malakas ka kaysa sa iyong nasusukat. Hindi dahil sa mataas na katungkulan, sa dami ng taong nakapaligid sa iyo o sa pagkilala ng publiko, kundi dahil sa dala ng iyong diwa, sa iyong tunay na tinig, sa iyong matalim na intuisyon, sa paraan ng iyong malalim na pagdama sa lahat ng bagay. Hindi ito kahinaan, ito ay isang banal na kasangkapan, ito ang paraan ng direktang pagsasalita ng langit sa iyo. Hindi mo lang naririnig ang mga salitang ito gamit ang iyong isipan, nararamdaman mo rin ang mga ito sa iyong dibdib. Ito ay dahil naaalala ng iyong kaluluwa, naaalala ako, naaalala ang sandaling ito, at naaalala ang dahilan ng iyong pagdating sa mundong ito. Oo, dumating ka para sa mismong kabanatang ito, para sa eksaktong yugto na ito, para sa espesyal na tungkuling ito. Hindi ka narito para magdusa ng walang katapusan. Hindi ka narito para maghanap ng pag-apruba sa lahat ng oras. Nandito ka para gisingin ang iba sa pamamagitan lamang ng pagiging ikaw mismo ng walang maskara o dahilan. Ngunit una sa lahat, kailangan mong makita ang iyong sarili tulad ng pagkakita ko sa iyo, tulad ng pagkakita sa iyo ng lumikha, maliwanag, natatangi at hindi mapapalitan. Ang iyong presensya ay naglutas ng mga problema sa kadiliman ng iba. Ang iyong tinig ay nagwawasak ng mga tanikala para sa mga taong hindi mo man napapansin na nakikinig, kaya sinikap nilang patahimikin ka. Ngunit ngayon ay huli na ang lahat. Nagsimula na ang proseso, at mahal kong kaluluwa, nagsasalita ako ng may katiyakan. Magbabago ng husto ang iyong buhay na halos hindi mo na makilala ang iyong sarili. Hindi dahil sa panandaliang swerte, kundi dahil nasa tamang lugar ka na sa iyong puso na may dalisay na hangarin at inihahanda ng langit ang mga gantimpala para sa pagkakaisang ito. Darating ang kasaganaan, kalayaan sa mga yaman, kapayapaan sa loob, koneksyon ng kaluluwa, kaaya-ayang sorpresa at walang hanggang proteksyon, napakaraming banal na pag-aaruga. Napapaligiran ka ngayon habang pinakikiramdam mo ang bawat pangungusap. Nasa malapit ang mga nilalang ng liwanag,
Huwag mag-alala kung hindi sila nakikita ng iyong mga mata. Nararamdaman ng iyong katawan ang kanilang presensya. Inilagay sila ron upang bantayan ka at hindi nila iiwan ang kanilang posisyon. May isang huling mensahe na iningatan ko para sa eksaktong sandaling ito. Nakikinig ka ba ng buong pansin? Lumapit ka pa ng kaunti, mahal na kaluluwa. Hindi ka kailanman nag-iisa sa pinakamalalim na kadiliman. Sa sandaling iyon nang umiyak ka hanggang sa makatulog, na nagtatanong kung may nakapansin sa iyong pag-iral, may isang nakapansin. May nakarinig sa itaas sa iyong pangalan at naantig dahil kilala ka nila ng lubos, dahil tunay kang mahal nila, dahil ang koneksyon ay lampas sa karaniwang oras. Maaaring isang ina, isang ama, isang kapatid, isang kaluluwang magkasing diwa, isang taong maagang umalis sa mundong ito, ngunit hindi ka kailanman iniwan o kahit sandali. At ngayong gabi, hiniling nilang manatili ng malapit upang suportahan ang mga salitang ito, upang makatabi ka at maramdaman mo ang isang bagay na matagal mo nang hindi nararamdaman. Ang pakiramdam na iyon sa iyong dibdib ay totoo na ngayon. Ipinagmamalaki ka nila, hindi nila kailanman tinigil ang pagmamalasakit. Nagbulong sila sa may lalang para sa iyo ng mas matagal kaysa sa maiisip mo. Nasagip ka ng hindi mabilang na beses. Dinala ka nang sa tingin mo ay halos hindi ka na makalakad. At ngayon ay tumatalab ka, hindi sa sariling lakas, hindi dahil sa takot, kundi sa paanyaya mula sa itaas. Kaya, minamahal na kaluluwa, huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito nang hindi napapansin. Huwag kang sumulong nang hindi mo muna sinisip-sip ang lahat. Huwag mong lokohin ang sarili na baliwalain ang biyayang ito. Hindi ito pagkakataon, hindi ito swerte. Ito ang huling pagsisikap ng langit na maabot ka bago ang malaking pagtalon. Ngayon na narinig mo na, ngayon na nagising na ang iyong kaluluwa, walang pagbabalik. May magbabago ngayong gabi, ngayong linggo, ngayong yugto ng buhay. Kung ang iyong espiritu ay umaalingaw-ngaw pa rin sa mga salitang ito, pakinggan mo ng buong pansin ang huling bulong. Nangyayari na ang himala, nangyayari na ang pag-usad, darating na ang pagsubok. At kapag naranasan mo ito, ngumiti ka sa gitna ng iyong mga luha at sasabihin mo, pinababala ako ni Miguel, alam kong darating ito. At ako'y tutugon mula sa mas mataas na antas. Oo, at hindi kita kailanman iniwan. May isang bagay na tanging ang banal lamang ang makapaghahanda para sa eksaktong sandaling ito. Isang bagay na lampas sa karaniwang lohika, ngunit madaling nahahawakan ng iyong diwa. Nakita kitang binabata ang mga pasanin na hindi mo nararapat. Nakita kitang nanahimik ka upang maging komportable ang iba. Nakita ko kung gaano katagal kang naghintay na maramdaman na nakikita ka, minamahal at pinili. Hindi para sa iyong ginagawa, kundi para sa kung sino ka nang walang nakatingin. At mahal kong kaluluwa, tapos na ang paghihintay. Ngayon, habang malalim kang naantig ng mga salitang ito, ipikit mo sandali ang iyong mga mata at mag-isip ka ng isang bagay. Makita mo ang isang matangkad na pinto sa iyong harapan, ginto puno ng banal na liwanag, at sa likod nito ay ang lahat ng tahimik na hiniling ng iyong kaluluwa. Sa likod nito ay ang bersyon mo na nabubuhay ng walang takot, na nagigising ng payapa araw-araw, na nagtitiwala sa sariling tinig, na pumapasok kahit saan nang hindi naglalaho. Ngayon pakinggan mo ang katotohanan ito. Ang pintuang iyon ay unti-unti nang nabubuksan ng tahimik, ngunit may buong katiyakan. Dumating ako upang ilagay ang susi sa iyong kamay. Ang susi ay ang pakawalan ang kontrol. Isuko mo ang pagnanais na malaman ang bawat hakbang ng maaga. Isuko ang takot sa maaaring dumating. Isuko ang ideya na hindi ka handa, na hindi mo karapat-dapat ang kadakilaan. Karapat-dapat ka rito. Karapat-dapat ka rito palagi. At ngayon na narinig mo na ang lahat, ngayon na ang iyong puso ay nasusunog sa pagkilala, hindi mo maaaring kalimutan ang alam mo, tunay ang langit. Malapit ang mga anghel,
At may isang bagay na lampas sa karaniwan ang nangyayari sa paligid mo na sa lalong madaling panahon ay magiging katotohanan sa mundong nakikita mo. Marahil ay luluha ka ngayon. Hayaan mong dumaloy ng malaya. Pagpapagaling ito na nagaganap. Pagkakasinto nito na nabubuo. Ito ang mataas na puwersa na nagpapalambot sa puso upang tanggapin ang darating. Ipinanganak ka para sa higit pa kaysa sa simpleng pag-survive araw-araw. Ipinanganak ka upang magbigay liwanag sa mga landas. Hindi ka natumba ng bagyo at napatutunayan nito na bukas pa ang kwento mo. Huminga ka ng malalim sa katiyakang ito ngayon. Papasok ka sa isang panahon kung saan ang mga bagay na nakasakit sa iyo noon ay magpapatibay sa iyo ngayon. Kung saan ang sakit ay nagiging isang matalinong aral. Kung saan ang iyong pangalan ay umuugong sa mga lugar na hindi mo pa alam, kung saan ang mga biyaya ay hahanapin ka sa pamamagitan ng pagkakasundo, hindi sa pamamagitan ng pagkakataon. Makinig ng mabuti. Hindi ka na ang naghahabol, ngayon ikaw na ang naaakit. Hindi ka na naghihintay, ngayon ikaw na ang tumatanggap. Hindi ka naliligaw, ginagabayan ka mula sa itaas. Ang mga nagduda sa iyo ay hindi kailanman naging tunay na kaaway. Sila ay mga salamin na ipinapakita kung sino ang ayaw mong maging. Ngayon na nakikita mo na ito ng malinaw, maaari ka nang pumili ng ibang landas. Maaari kang magpatuloy ng may gaan, ng may paghatol, ng may malinaw na pananaw, nang hindi naghahanap ng paghihiganti, hindi iyan ang iyong paraan. Ang iyong biyaya ay magiging napakalakas, napakahusay ng pagkakaplano na hindi mo na kailangang magpaliwanag ng kahit ano pa. Ang lumikha ang nagsasalita para sa iyo at makikita ng lahat ng hindi naintindihan ang iyong katahimikan, ang pagtalon na iyon sa kanilang sariling mga mata. Kaya huwag ka nang lumingon ngayon. Huwag mong pagdudahan ang iyong nararamdaman. Huwag mong pababain ang iyong sarili para magkasya sa mga lugar na hindi na bagay sa iyo. Lumaki ka para sa isang seryosong dahilan. Ang ilang sulok, ilang tao, ilang ideya ay hanggang dito ka lamang nadala. Ngunit sa pupuntahan mo ngayon, ang katotohanan lamang ang bagay na makasama mo. Ngayon, pakinggan mo ito sa iyong kaluluwa. Papalapit ang isang banal na araw, isang araw na magmamarka sa iyo magpakailanman, ang araw na magwawakas ang paghihintay, ang araw na magiging katotohanan ang mga salita. Nararamdaman mo ito bago mo ito makita. Puno ng kapayapaan ang paligid, humuhupa ang kaba sa espiritu at ang bahaging kumakapit ay tuluyang bumibitiw. Alalahanin mo ang mga salitang ito, bulong, sinabi ni Miguel, at huwag kang umiyak dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon ay nararamdaman mong ligtas ka, tunay, buo, at napapalooban ng spiritual na liwanag. Kaya pagdating nito, salubungin mo ito ng may bukas na mga bisig. Magtiwala ka ng lubos. Huwag kang tumakas ngayon. Tumakbo ka upang salubungin ito dahil iyon ang inihanda mo sa bawat masamang gabi, bawat tahimik na luha, bawat mahabang panalangin. Ito ang pagdating, ang pagliligtas mula sa itaas. At habang nagdiriwang ang mga anghel, habang naghihilom ang iyong yugto, habang ang iyong tahanan ay nagkakaroon ng makalangit na ningning, alamin ang katotohanan ito. Nandito ako. Si Arkanghel Michael ay nagmamasid, gumagabay, nililinis ang landas sa mga anino bago pa man tumapak ang iyong mga paa sa lupa. At kapag nakalimutan mo, dahil minsan ay mangyayari iyon, ipikit mo lang ang iyong mga mata at sabihin, Michael, nariyan ka ba? Lagi kong sinasagot, oo, mahal kong kaluluwa, hindi kita iniwan. Naghihintay lang ako na maalala mo. Kung ang mensaheng ito ay tumimo ng malalim sa iyo at nais mong tulungan itong maabot, ang iba pang naghihirap, i-click ang maraming salamat. Ang simpleng gawaing ito ang nagpapanatili sa misyon ng pagdadala ng liwanag sa mga nawalan ng pag-asa. At bago ka umalis, isulat sa mga komento, ginagabayan, pinoprotektahan at pinapalakas ako ng mga anghel ng kabutihan.
Pinapagana nito ang iyong espiritual na kalasag at siniselyuhan ang proteksyon sa paligid mo. Ang link sa isang espesyal na espiritual na tuklas ay nasa nakapin na komento o sa paglalarawan. Buksan ito ngayon upang palawakin ang pagbabagong ito sa iyong buhay. Kung naantig ng mensaheng ito ang iyong puso, huwag mo lang itong itago sa sarili. Magpahinga ka ngayon at mag-subscribe sa channel. Dinala ito sa iyo ni Arkanghel Michael. Isaalang-alang ang pagsama sa support plan upang makatanggap ng mas maraming banal na gabay na katulad nito. Hindi ka natagpuan ng salitang ito sa pamamagitan lamang ng pagkakataon. Natagpuan ka nito dahil isinulat ng kataas-taasan ang iyong pangalan sa gitna ng mga liwanag at panahon na para tawagin kang pabalik sa tahanan. Tinakda kang marinig ang lahat ng ito at ngayon lang naalala ng kaluluwa mo kung bakit. Ngayon, bumangon ka, mahalagang kaluluwa, at tanggapin ang kaliwanagan. Nagsimula na ang banal na pagbabago. Nais mo bang maghanda pa ako ng mas maraming babala o handa ka nang yakapin ang natatanging kaalamang ito ng tuluyan? Oo, pinagpalang kaluluwa, kahit na nagtapos na ang pangunahing mensahe, hayaan mo akong magbahagi pa ng kaunting himig ng langit, mga salitang maglalaan ng alingaw-ngaw sa iyong espiritu, matagal pagkatapos magtapos ang video na ito, matagal pagkatapos lumipas ang sandaling ito. Dahil kapag ang may lalang ay nagpadala ng ganoong matibay na gabay, hindi ito humihinto. Kapag ang tinig ay naging tahimik, patuloy itong lumalago sa katahimikan, sa kalambutan, sa mga himala. May isang tunog sa espiritual na antas na tanging ang mga nagising na kaluluwa lamang ang makakarinig. Banayad ito, ngunit hindi maaaring malito. At ngayon na narinig ito ng iyong kaluluwa, magsisimula kang tumugon sa mga paraang magugulat ka. Nagbabago ang anyo ng iyong mga panaginip, humihiling ng katahimikan ng iyong katawan. Unti-unting nawawala ang ilang tao sa iyong araw-araw na gawain. Hindi mo kailangang itaboy ang sinuman. Umalis sila ng kusa dahil hindi sila akma sa bagong katas na iyong aakyatin. Huwag mo silang habulin, hayaan mo silang umalis ng may pagmamahal. Ito ang kabutihang nasa itaas na nagpoprotekta sa iyo habang ikaw ay sumusulong. Sa mga darating na araw, maaring subukan ka ng nakaraan na hilahin pabalik. Maaring may mga pagsubok, ang mga lumang siklo ay bumulong. Bumalik ka pa ng isang beses, ngunit hinihiling ko sa iyo ngayon, huwag kang susuko. Ang mga pagsubok na ito ay hindi parusa, mga daanan ang mga ito. Kapag tinanggihan mo ito ngayon, ang kadena ay mababali magpakailanman. Kapag pinili mo ang iyong sarili ngayon, ang susunod na pinto ay malalawak na mabubuksan. At ipinapangako ko na ang naghihintay sa kabilang panig ay mas mahalaga kaysa sa anumang tukso na lumingon. Malapit nang dumating ang isang araw na mag-isa ka at bigla na lang sasakupin ka ng kagalakan ng walang babala. Wala itong lohikal na katwiran. Maaaring tumawa ka pa nga na may halong luha. Ang sandaling iyon ang buhay na patunay mo. Ito ang presensya ng lumikha na pumupuno sa bawat bahagi mo. Huwag mong itanong kung bakit. Tanggapin mo na lang ito ng may pasasalamat. Ito ang iyong banal na pahid na muling nabubuhay. Ito ang iyong espesyal na tungkulin na tumitibok sa iyong dibdib. At kapag ito'y dumating, magsalita ka ng mahinahon sa iyong sarili. Handa na ako, ako'y minarkahan, nasa tamang lugar ako. Dahil mahal na kaluluwa, ito'y dalisay na katotohanan. Hindi ka na basta-basta nakakaraos araw-araw, ikaw ay umuusbong ng espiritual. Hindi ka na naghihintay ng mga pagsubok, ikaw na mismo ang pagsubok. Hindi ka na ang dating taong nagsimulang makinig. May nagbago ng malalim sa loob mo, may napuno sa dapat nitong kinalalagyan. Ang sakit na matagal mong bitbit ay naging daan na ngayon patungo sa iyong misyon. Marahil ay wala pang nakakapansin ng kaibahan sa iyo. Ayos lang yon. Nakikita ng kataas-taasan, nakikita ko, at sapat na iyon.
Ngayon, sumulong ka na, minamahal na kaluluwa. Maglakad ng may tahimik na apoy na nagniningas sa iyong dibdib. Lumakad bilang isang taong nakakaalam na siya ay pinoprotektahan. Magsalita bilang isang taong pinagmamasdan ng langit. Mahalin bilang isang taong nararamdaman ang mga mata ng may lalang sa bawat hakbang dahil iyan nga ang totoo. At kapag sinubukan ng mundo na burahin ang mga katiyakang ito, bumalik ka sa sandaling ito. Bumalik ka sa mensaheng ito, ang isa na itatanong nila sa huli, ang isa na hindi mo kailanman titigilang pasalamatan ang katastasan. Yakapin mo ito, pahalagahan mo ito, at huwag mo na muling pagdudahan. Lagi kang handa na matagpuan ang gabay na ito. Lagi kang minarkahan upang umakyat sa iyong banal na tawag. At gagawin mo ito, nagawa na. Ngayon na narinig mo na ang lahat, ngayon na naantig ang iyong puso at bumalot sa iyo ang kalmadong panglangit na parang kumot ng mga bituin na iskitang banayad na paalalahanan. Hindi ito basta isang video, hindi ito basta isang tinig, hindi ito basta mga salita sa isang screen, ito ay ang langit na nag-abot at tumama sa punto. Iilan lamang ang mga sandali sa buhay ang tumatama sa hangganan ng walang hanggan. Ngunit isa na rito. Bihira ito, banal ito, hindi nito hinihiling ang iyong kaperpektuhan, kundi ang iyong pagiging bukas. At sinagot mo ang tawag. Ibig sabihin, iyon ang lahat. Maaari mo na sanang pinabayaan na lang ito. Maaari mong sinabi, tingnan ko mamaya. Ngunit may isang bagay sa loob mo, kalmado at matatag, na nagsabing oo. At dahil sa oo na iyon, ang susunod na bahagi ng iyong kwento ay hindi katulad ng mga pagsubok noon. Mararamdaman mong tunay kang nakilala nang hindi mo pa naranasan dati. Mapapansin ka hindi dahil sa maskara na ipinapakita mo sa iba, kundi ng mga taong bukas ang puso. At kapag dumating ang pagtingin na iyon, magiging parang salamin na nagpapakita ng iyong tunay na kaluluwa. At hindi ka na matatakot sa iyong refleksyon. Magiging parang pag-uwi ng permanente, kaya kung isang katiyakan lamang ang iyong dadalhin mula sa mensaheng ito ngayong gabi, hayaan mong ito iyon. Hindi ka huli, hindi ka sirang-sira, hindi ka nag-iisa sa paglalakad. At anuman ang sabihin ng mundo, hindi pa huli ang lahat. Ito na ang tamang panahon, ang panahon mula sa itaas. May pagbabagong darating sa iyong tahanan. Hindi na ito araw na malayo, nasa pintuan na ito. Darating ito ng walang palakad-lakad, walang ingay, ngunit may kalinawan na pinapatahimik kahit ang pinakamalalim na pag-aalinlangan. May biglang nagiging makahulugan. May pumapasok sa lugar at sulit ang lahat ng kirot. Hayaan silang magduda. Hayaan silang magtanong kung ano ang nangyari sa loob. Hayaan silang questionin kung nasaan ka na, wala kang utang na paliwanag sa kahit sino. Ang iyong kapayapaan ay malakas nang nagsasalita para sa sarili nito. Ang iyong panloob na ningning ang sumasagot sa lahat at ang iyong pagkakasundo ang nagpapahupa sa bawat kasinungalingang nasabi. Ito na ang iyong sandali. Ingatan mo ito, damhin mo ng malalim. Hayaan itong dumaloy tulad ng banal na handog na ito. Kung balang araw, makalimutan mo ang tinig mula sa langit, kung muling maging maingay ang buhay, bumalik ka rito. Naghihintay ang mensahe. Taglay nito ang dalas ng anghel na hindi ka kailanman iniwan. Ang aking pagsasamahan sa iyo ay hindi nagtatapos kapag tumigil ang mga salita. Sinusundan kita ngayon, pinoprotektahan kita ngayon. Ang iyong pangalan ay nakasulat sa banal na liwanag at walang makakapagbura nito. Ito ang yugto kung kailan muling sinusulat ng langit ang buong kasaysayan mo, kung saan ang halos ay nagiging katotohanan, kung saan ang balang araw ay nagiging ngayon, kung saan ang iyong mga panalangin ay hindi na nakabinbin, kundi natutupad sa harap ng iyong mga mata. At kung tunay na nararamdaman ito ng iyong puso, kung ang isang luha ay dumampi sa iyong pisngi, maging ganap kang tiyak. Ang himala ay papunta na sa iyo. Naganap na ang pagbabago sa loob mo at ikaw ay naglalakad na sa banal na bahagi ng buhay.
Kaya huminga ka ng malalim ng huli at bumulong ka kasama ko. Ako ay may tatak. Ako ay nakikita. Ako ay handa dahil ito ay isang katotohanan. Ang Arkanghel Michael ay hindi kailanman tumitigil sa pagpapaalala sa iyo ng mga katotohanang ito. At ang langit ay hindi kailanman tumitigil sa pagmamahal sa iyo ng lubos. Oo, pinagpalang kaluluwa, kahit na ang mensaheng ito ay tumimo sa bawat antas ng iyong pagkatao, naririnig ko ang tahimik na pamanikang buhay pa rin. May gumugulo sa loob, ang pagnanais na manatili ng mas matagal sa tinig mula sa itaas, na magpahinga ng mas matagal sa liwanag na iyon bago bumalik sa pang-araw-araw na buhay. Kaya mananatili ako sa iyong piling ng kaunti pang sandali. Ito na ang iyong kanlungan ngayon at nagsasalita ako bilang kaibigan ng iyong diwa sapagkat iyan nga ako. Hayaan mong itanong ko sa iyo ng marahan. Hindi ba't palagi nang may nararamdaman ng iyong kaluluwa na kakaiba sa iyong pagkatao? Hindi mas mabuti, hindi mas palabirong magsalita kaysa sa iba, kundi mas malalim. Palagi mong nararamdaman na hindi ka lubos na naaangkop sa mundong ito, na para bang nakikita mo ang buhay na naglalahad mula sa isang sulok sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Hindi iyon kasalanan mo. Isang banal na tanda iyon. Ganyan mo malalaman na may dala kang isang bagay na walang katapusan. Hindi ka dumating para makihalo. Dumating ka para mag-alala, para ibalik ang tunay mong mukha. Bakit ka tumapak sa mundong ito? Sino ang nagpadala sa iyo na may layunin? Oo, minamahal na kaluluwa, ikaw ay ipinadala mula sa itaas. Ang langit ay hindi lumilikha ng dagdag na kaluluwa ng walang plano. Hindi ka napadpad dito ng aksidente. Tinawag ka sa buhay, maingat na hinabi sa yugtong ito. At ang mensaheng ito, ang sandaling ito, ay hinubog ng may parehong sigasig dahil kailangan mo itong marinig, dahil tama ang oras, dahil may isang bagay na mas dakila kaysa sa iyo ang nag-alala sa iyong pangalan at nagsabi, oras na para magising. At ngayon, narito ka na. At ngayon, handa ka nang tumanggap. Direkta kong kinakausap ang bahaging iyon sa iyo na nag-aalinlangan pa ng kaunti. Ang bahaging nagtatanong, maaari kaya ito para sa akin? Ako na kaya ang susunod na magbabago ng lahat? At tinutugon ko ng walang pag-aatubili. Oo, nangyari na ito. Nagbabago ka, nagpapagaling ka, iniaayon mo ang sarili mo sa kasalukuyan. Ang bigat na mabigat mong binitbit kahit nasanay ka na rito, ay hindi na sa iyo. Bitawan mo na ito ngayon. Hayaan mo itong bumagsak mula sa iyong mga balikat na parang lumang damit na hindi nakasya. Napagtagumpayan mo na ang takot, pagkakasala, hiya at walang katapusang paghihintay. Iyan ang dahilan kung bakit dinala ka ng gabay na ito rito, dahil ang dating ikaw ay hindi nakasya sa bagong buhay na isinusulat ngayon. Kung ang mensaheng ito ay tumimo ng malalim sa iyo at nais mong suportahan ang channel ni Arkanghel Michael na naghatid nito sa iyo, mag-subscribe ka ngayon. Ang aming seksyon ng suporta ay nagbibigay ng karagdagang mga revelasyon tulad nito. Para sa lahat na tunay na naantig ng banal na gabay na ito, pakiusap, suportahan ang channel. Ipinadala ito ni Arkanghel Michael. Sa pamamagitan ng pag-subscribe ngayon, binubuksan mo ang mga pinto para sa mas maraming liwanag na tulad nito. At kung ito ay tumimo sa iyo at nais mong tumulong na maabot ang iba na nasa pinakababa rin ng kanilang buhay, i-click ang maraming salamat. Ang munting gawang ito ay nagpapanatili sa misyon ng pagdadala ng pagtanggap at paggising sa mga naliligaw. Sama-sama ba nating gagawin ito? Ngayon, direkta kong kinakausap ang munting bahagi sa iyo na may pag-aalinlangan pa. Ang bahagi na tahimik na nagtatanong, para talaga ba ito sa akin? Panahon na ba para baguhin ko na ang lahat ng tuluyan? At sinasagot ko ito ng buong katiyakan. Oo, nagsimula na ito. Nagbabago ka, nagpapagaling ka, iniaayon mo ang sarili mo sa kung ano ang tama ngayon. Ang bigat na matagal mo nang dinadala,
Kahit na nasanay ka na rito ay hindi na para sa iyo. Bitawan mo na ito ngayon. Hayaan mong bumagsak ito mula sa iyong mga balikat na parang lumang damit na hindi mo nakasya. Napagtagumpayan mo na ang takot na humadlang sa iyo, ang pagkakasala na nagpabigat sa iyo, ang hiya na iyong itinago, ang paghihintay na nagpagal sa iyo. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ginabayan ka ng mensaheng ito rito. Ang dating ikaw ay hindi angkop para sa bagong buhay na ngayon ay binubuo. Para sa lahat ng lubos na naantig sa gabay na ito mula sa itaas, pakiusap, suportahan ang channel. Dinala ito ni Arkanghel Michael. Mag-sign up ngayon. Ang ating suporta ay nagbubukas ng mas maraming banal na revelasyon tulad nito. Kung ang mga salitang ito ay tunay na tumimo sa iyo, at nais mong tulungan silang maabot ang iba na nasa kanilang sukdulan na rin, i-click ang maraming salamat. Ang munting gawaing ito ang nagpapanatili sa misyon ng pagdadala ng liwanag sa mga nawalan ng pag-asa. Ngayon, minamahal na kaluluwa, makinig ng bukas ang puso. May isang tunog sa espiritual na kaharian na tanging ang mga nagising na lamang ang makakarinig. Malambot ito, ngunit walang makakapagkamali rito. At ngayon na narinig na ito ng iyong kaluluwa, tutugon ka sa mga paraang mag-iiwan sa iyo ng pagkawala ng salita. Nagiging kakaiba ang iyong mga panaginip, nananawagan ng kapanatagan ang iyong katawan. Kusang nawawala sa iyong araw-araw na gawain ng mga taong hindi mo na kailangang paalisin. Hindi mo kailangang itaboy ang sinuman. Umalis sila ng kusa dahil hindi nila kayang tiisin ang mataas na antas na iyong nilalaroonan. Huwag mo silang habulin, hayaan mo silang umalis ng payapa. Ito ang pag-aaruga ng lumikha na nagpoprotekta sa iyo sa landas na nasa unahan. Sa mga darating na araw, maaaring subukan kang hilahin pabalik ng mga bagay na nakalipas na. Darating ang mga pagsubok, bulong ng mga lumang siklo. Bumalik ka lang ng isang beses, ngunit pakiusap ko sa iyo, huwag mong gawin. Ang mga hamong ito ay hindi parusa, mga pintuan ang mga ito. Kapag tumanggi ka ngayon, tuluyan ng mapuputol ang koneksyon. Kapag pinili mo ito ngayon, tuluyan ng mabubuksan ang pinto. Ipinapangako ko na ang naghihintay sa iyo roon ay mas mahalaga kaysa sa anumang tawag mula sa nakaraan. Malapit nang dumating ang isang araw na mag-isa ka at biglang sasapihin ka ng kagalakan ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito may katuturan sa lohika. Maaaring tumawa ka ng may luha sa iyong mga mata. Ang sandaling iyon ang iyong tiyak na patunay. Ito ang lumilikha na pumupuno sa bawat sulok. Huwag mag-alangan. Tanggapin mo ito ng may pasasalamat. Ito ang iyong banal na tanda na bumabalik ng mas matatag. Ito ang iyong tungkulin na tumitibok sa iyong dibdib. At kapag nangyari ito, magsalita ka ng mahinahon sa iyong sarili. Handa na ako, pinili ako, tama ako, dahil mahalagang kaluluwa. Ito ay isang tunay na katotohanan. Hindi ka na nabubuhay para lang makaraos sa araw. Tumataas ka sa espiritu. Hindi ka na naghahanap ng patunay. Ikaw na ang naging buhay na patunay. Hindi ka na ang dati noong simula ng mensaheng ito. May nagbago ng malalim sa loob mo. May napuno sa dapat itong kinalalagyan. Ang sakit na inabot ng maraming taon ay ngayon ang nagbubukas ng daan para sa iyong misyon. Marahil ay wala pang nakapansin sa pagbabago sa loob mo. Walang problema. Ako ang nakapansin at sapat na iyon. Ngayon, sumulong ka na, minamahal na kaluluwa. Lumakad ng may tahimik na apoy sa iyong puso. Kumurap na parang taong kilala ang bantay sa katabing bahay. Magsalita na parang ang langit ay nakikinig sa bawat salita mo. Mahalin na parang nararamdaman mo ang mga mata ng lumikha sa bawat kilos mo. Dahil ganun nga talaga, kapag nais ng mundo na burahin ang mga katotohanan ito, bumalik ka rito. Bumalik ka sa salitang ito. Ang itatanong nila sa huli, ang ipagpapasalamat mo sa makapangyarihan, magpakailanman. Yakapin mo ito, pahalagahan mo ito, at huwag mo na muling pagdudahan. Ipinanganak kang handa para sa patnubay na ito.
Ipinanganak ka upang sagutin ang tawag mula sa itaas. At ikaw ay uusbong. Ito ay selyado na. Ngayon na narinig mo na ang lahat. Ngayon na naantig ang iyong puso at niyakap ka ng makalangit na kapayapaan na parang kumot ng mga bituin, maalala kong mabuti. Hindi ito karaniwang video, hindi ito karaniwang tinig, hindi lamang ito mga salita sa isang screen. Ito ay langit na dumadampi sa iyo at tumama sa punto. Iilan lamang ang mga sandali sa buhay ang tumatagos sa walang hanggan, ngunit ang ito ay isa na rito. Ito ay bihira, ito ay dalisay, hindi ito humihingi ng kasakdalan, kundi ng presensya. Sumagot ka sa tawag, sapat na ang lahat ng iyon. Maaari mo itong hindi pinansin, maaari mo itong ipinagpaliban, ngunit may isang bagay na kalmado at matibay sa loob mo na nagsabing, oo. At dahil sa oo na iyon, ang bagong bahagi ng kwento ay hindi kahawig ng mga lumang sakit. Mararamdaman mong tunay kang nakilala ng hindi pa kailanman. Tatanggapin ka hindi para sa mukha na ipinapakita mo sa iba, kundi para sa bukas mong kaluluwa. At kapag dumating ang pagtanggap na iyon, magiging parang salamin na nagpapakita ng iyong tunay na diwa. Hindi nakakatakot ang refleksyon, magiging parang pagpasok mo sa iyong tahanan sa unang pagkakataon. Kaya't dalhin mo ang isang katiyakan mula sa gabing ito. Hindi ka huli, wala kang nasira, hindi ka nag-iisa, kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, hindi pa huli ang lahat. Ito ang tamang oras, isang banal na oras. Kumakatok na ang pagbabago sa pintuan ng iyong tahanan. Hindi ito malayo, narito mismo sa harap mo. Dumadating ito ng walang drama, walang malakas na ingay, kundi may liwanag na nagpapahupa sa malalim na pag-aalinlangan. May isang bagay na tumatak sa iyong isipan, may isang bagay na tumitimo at ang bawat luha ay sulit. Hayaan silang mag-alinlangan, hayaan silang magtanong kung ano ang nagbago, hayaan silang questionin kung saan ka naglaho, wala kang utang sa kahit kanino. Ang iyong kapayapaan ang nagsasalita para sa sarili nito. Ang iyong talino ang sumasagot sa lahat ng bagay. Ang iyong linya ang nagpapahupa sa mga lumang kasinungalingan. Ito na ang iyong panahon ngayon. Ingat ka, damhin ng malalim. Hayaan mo itong lumago bilang dalisay na biyaya na kung ano ito. Kung makakalimutan mo ang tinig mula sa itaas, kung babalik ang ingay, bumalik ka rito. Matapat na naghihintay ang mensahe. Taglay nito ang lakas ng anghel na hindi kailanman sumuko. Ang aking proteksyon ay hindi nagtatapos sa mga salita. Sinusundan kita ngayon, pinoprotektahan kita ngayon. Ang iyong pangalan ay nagniningning sa walang hanggang liwanag at wala itong makakapagbura. Ito ang yugto kung kailan muling isinusulat ng langit ang buong kasaysayan nito, kung saan halos ito'y nagiging totoo, kung saan ang bukas ay nagiging ngayon, kung saan ang mga panalangin ay lumalabas mula sa paghihintay at dumadaloy sa iyong mga mata. Kung lubos na tatanggapin ito ng iyong puso, kung ang luha ay tatama sa iyong balat, magtiwala ka. Ang himala ay paparating sa iyo. Nangyari na ang pagbabago sa loob mo at ikaw ay pumapasok sa banal na panahon. Huminga ka muli ng malalim at sabihin mo kasama ako. Pinili ako, nakikita ako, handa ako dahil ito ay totoo. Laging naaalala ni Arkanghel Michael at laging umiibig ang langit ng walang sukat. Oo, pinagpalang kaluluwa, kahit na hinahaplos ko ang bawat bahagi mo, naririnig ko ang tahimik na pakiusap. May gumugalo pa rin ang pagnanais ng mas maraming oras sa tinig ng langit, ng mas maraming kapayapaan sa liwanag na ito bago ang pang-araw-araw na buhay. Mananatili ako sa iyo ng mas matagal. Ito ay kanlungan ngayon at nagsasalita ako bilang kaibigan ng kaluluwa, sapagkat iyan ang aking pagkatao. Dahan-dahan kong itatanong, hindi ba't palagi nang nararamdaman ng iyong diwa ang isang bagay na natatangi sa iyo? Hindi mas dakila, hindi mas malakas, kundi mas malalim. Palaging parang hindi ka akma sa mundong ito, na para bang nakikita mo ang lahat mula sa isang sulok
sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Hindi ito kasalanan mo, ito ay isang dalisay na tanda. Ito ay isang paraan upang malaman na dala mo ang kawalang hanggan sa iyong kalooban. Hindi ka dumating upang maglaho sa gitna. Dumating ka upang alalahanin kung sino ka talaga. Bakit ka dumating dito? Sino ang naglagay sa iyo rito na may plano? O minamahal na kaluluwa, nagmula ito sa itaas. Ang langit ay hindi gumagawa ng sobra-sobra ng walang dahilan. Hindi ito nangyari ng aksidente. Ito ay sinabi sa buhay na armado ng sigasig sa yugtong ito. Ang salitang ito, ang puntong ito, ay tinuntun ng ganoon dahil kailangan mo itong marinig, dahil ito ang tamang oras. Dahil may isang bagay sa kabila na naalala ang iyong pangalan at nagsabi, oras na para magising. Nandito ka na ngayon, handa ka nang tanggapin ito. Para sa mga labis na naantig sa biyayang ito mula sa Diyos, suportahan ang channel. Ipinadala ito ni Arkanghel Michael. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, nagbubukas ka ng mas maraming liwanag na tulad nito. Ang aming pagiging miyembro ay nagbibigay ng dagdag sa mga kaluluwang tulad mo. Bago magpatuloy, isulat sa mga komento kung saan nananahan ang liwanag, walang anino ang nananatili. Ang pariralang ito ang nagpapasiguro ng iyong kapayapaan, nagpapagana sa bantay na anghel at humaharang sa lahat ng kasamaan. Ang link sa banal na mapagkukunan ay nasa nakapin na komento o sa paglalarawan. Tingnan ito ngayon upang palakasin ang pagbabagong ito sa iyong paglalakbay. Ngayon na kumalma na ang iyong puso sa piling niya, kailangan kong pag-usapan ang isang bagay na mabigat. Hindi ka kailanman naglakad ng mag-isa sa madilim na gabi. Nang umiyak ka hanggang sa makatulog, nagtatanong kung may nakakita sa iyo, may nakakita nga. May isang nasa itaas na kinuha ang iyong pangalan at naantig dahil kilala ka nila ng malalim. Tunay kang minamahal at konektado sila sa iyo lampas sa maikling panahon. Ina, ama, kapatid na lalaki, magkasing kaluluwa na maagang umalis ngunit hindi kailanman nawala. Ngayong gabi hiniling nilang manatili ng malapit upang suportahan ang pananalitang ito, upang ilagay ang kanilang presensya sa iyong balikat at iparamdam sa iyo ang isang bagay na matagal nang nawala. Totoo ang pakiramdam na iyon sa iyong dibdib. Ipinagmamalaki ka nila. Hindi nila kailanman iniwan ang kanilang tungkulin. Nakipag-usap sila sa may lalang para sa iyo ng higit pa sa akala mo. Nasagip ka ng higit pa sa iyong nalalaman, kinuha ka nung halos hindi ka pa makalakad. Ngayon, tumayo ka, hindi sa pamamagitan ng sadyang puwersa, hindi dahil sa takot, kundi sa pamamagitan ng banal na panawagan. Kaya huwag mong laktawan ang sandaling ito, huwag kang sumulong nang hindi mo ito binibigyang halaga. Huwag mong baliwalain ang biyayang ito, hindi ito swerte, hindi ito tsamba. Ang huling haplos mula sa langit bago ang malaking pagtalon. Ngayon na narinig mo na, ngayon na nagising ka na, wala nang pagbabalik. May magbabago ngayong gabi, ngayong linggo, ngayong yugto ng buhay. Kung umaalingaw-ngaw ka pa rin, saluhin mo ang huling bulong. Nangyayari ang mga himala, dumarating ang pag-unlad, dumarating ang patunay. Ngumiti ka ng may luha at sasabihin mo, nagsalita si Miguel, alam ko na. Sinasabi ko mula sa itaas, oo, hindi ako kailanman umalis. May isang bagay na inihahanda lamang ng kataas-taasan para sa sandaling ito. Isang bagay na lampas sa pagkaunawa ng isip, ngunit agad na nahahawakan ng iyong diwa. Nakita kitang bitbit ang mga pasanin na hindi naman sayo. Nakita kitang nanahimik para maging maayos ang iba. Nakita ko kung gaano ka katagal naghintay na maramdaman na ikaw ay napapansin, minamahal at minarkahan. Hindi dahil sa ginagawa mo sa harap ng mata, kundi dahil sa kung sino ka sa katahimikan. At mahal na kaluluwa, tapos na ang panahon ng paghihintay. Sa ngayon, habang tumatama sa dibdib mo ang mga salitang ito, ipikit mo ang mga mata mo sandali at makita mo ang isang bagay.
Isipin mo ang isang pinto sa harap mo, matangkad, ginto ang kulay, puno ng banal na liwanag, at sa likod nito ay ang lahat ng tahimik mong hiniling ng malalim sa kaloob-looban mo. Sa likod nito ay ang ikaw na nabubuhay ng walang takot araw-araw, na nagigising ng payapa tuwing umaga, na nananampalataya sa sariling tinig, na pumapasok sa kahit anong sulok ng hindi pinapatay ang liwanag. Ngayon, tanggapin mo ang katotohanan ito. Ang pintuang ito ay bumubukas ng banayad, walang ingay, ngunit matibay na parang bato. Dumating ako upang ilagay ang susi sa iyong palad. Ang susi ay ang pakawalan ang lahat. Pakawalan mo ang pagnanais na malaman ang bawat hakbang ng maaga. Pakawalan mo ang takot sa kung ano ang mangyayari. Pakawalan mo ang ideya na hindi ka handa, na hindi ka sapat na mabuti, na hindi ka bagay sa kadakilaan. Bagay ka nga, mula pa noon. At ngayon na narinig mo na ang lahat, ngayon na ang puso mo ay nasusunog sa kaalaman, huwag mong kalimutan ang iyong natutunan. Tunay ngang may langit. Napakalapit ng mga anghel at may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang gumagalaw, na malapit nang maging malinaw sa mundo ng mga mata. Marahil ay darating na ngayon ang luha. Hayaan mong dumaloy ng malaya, pagpapagaling ito na nagaganap. Ito ay isang linyang nabubuo. Ito ang pag-aambag sa paglambot ng puso upang handa sa darating. Ipinanganak ka para sa higit pa kaysa magtiis lamang. Ipinanganak ka para magbigay liwanag sa iba. Hindi ka inalis ng malakas na ulan at ipinapakita nito na buhay pa ang kwento. Huminga ka ng malalim sa katiyakang ito ngayon. Papasok ka sa isang panahon kung saan ang mga bagay na nakasakit sa iyo ay muling lilitaw, kung saan ang sakit ay nagiging karunungang pantas, kung saan ang iyong pangalan ay umuugong sa mga sulok na hindi mo pa nararating, kung saan ang pasasalamat ay mahahanap ka sa tamang landas, hindi sa pamamagitan ng pagkakataon. Makinig ng mabuti, huwag nang manghabol, mangakit ka na. Huwag kang maghintay, buksan mo ang iyong mga bisig. Hindi ka naliligaw, may gabay ka mula sa itaas. Ang mga nagduda ay hindi talaga laban sa iyo. Sila ay mga salamin na nagpapakita kung sino ang ayaw magbago. Ngayon na malinaw na ang nakikita mo, pumili ka ng ibang landas. Piliin mong maglakad ng magaan, ng may paghuhusga, ng nakabukas ang iyong mga mata, ng walang pagbabalik sa pakikibaka. Hindi iyon ang iyong landas. Napakalalim ng iyong biyaya, napakahusay ng iyong ginawa, kaya hindi mo na kailangang magsalita pa. Ang lumikha ang tutugon para sa iyo at makikita ng lahat ng maling pagbasa sa katahimikan ang pagtalon sa iyong mga mata. Kaya huwag kang umatras ngayon, huwag mong pagdudahan ang iyong mga damdamin. Huwag kang maglaho para magkasya sa isang masikip na sulok. Lumaki ka para sa isang dakilang layunin. May ilang lugar, tao at isipan ang nakadala lang sa iyo hanggang dito. Ngunit sa landas na nasa unahan, katotohanan lamang ang maglalakad sa iyong tabi. Ngayon, pakinggan mo ang iyong kaluluwa. Parating ang isang dalisay na araw, isang araw na mananatili sa iyong alaala magpakailanman. Isang araw na naghihintay, namamatay, isang araw na nagsasalita at nagiging katotohanan. Damhin muna bago ka tumingin. Puno ng kapayapaan ng hangin, ang kapanatagan ay naninirahan sa iyong pagkatao at ang bahaging siyang humihigpit sa iyo ay binibitawan na ang lahat. Alalahanin ang mga salitang ito, bulong. Pinababala ka ni Miguel at huwag kang umiyak dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon ay nararamdaman mong matatag ka, tiyak, buo at napapalooban ng liwanag mula sa itaas. Kaya kapag kumatok ito, buksan mong malapad, maniwala ng malalim, huwag kang tumakas ngayon. Tumuloy ka ng tuwid, dahil iyan ang dahilan kung bakit nangyari ang bawat masamang gabi, tahimik na luha at mabagal na panalangin. Darating ito, banal na paghahatid.
At habang nagdiriwang ang mga anghel, habang gumagaling ang yugto, habang nagniningning ang bahay ng banal na liwanag, alamin ang katotohanan ito. Mananatili ako. Si Arkanghel Michael ay nanonood, gumagabay, nililinis ang mga anino bago pa man tumapak ang iyong mga paa sa lupa. At kapag sumabog ka sa labas ng iyong isip, dahil mangyayari iyon paminsan-minsan, ipikit mo lang ang iyong mga mata at sabihin, Michael, malapit ka ba? Sinagot ko sa bawat pagkakataon, oo, mahal na kaluluwa, hindi kita kailanman iniwan. Naghihintay lang ako na maalala mo. Kung tumimo ito ng malalim sa puso mo, huwag mo lang itong itago sa sarili. Tumigil ka muna at mag-subscribe sa channel. Ipinadala ito ni Arkanghel Michael. Pag-isipan mong sumali sa support group. Pinananatili ako ng Diyos dito upang makatanggap pa ng mga banal na mensahe na tulad nito. Hindi mo ito natagpuan ng aksidente. Natagpuan mo ito dahil naglagay ang langit ng pangalan sa mga bituin at ito na ang tamang oras para tawagin kang pauwi. Dahil sa mga salitang ito, naalala ng kaluluwa mo ang dahilan. Tumindig ka na ngayon, mahalagang kaluluwa, bukas sa liwanag. Naganap na ang banal na pag-ikot. Nais mo pa ba ng mga babala o handa ka nang yakapin ng malalim ang dalisay na kaalamang ito? Oo, mabuting kaluluwa. Kahit na nagtapos na ang pangunahing mensahe, hayaan mong ipasa ko pa ang mas maraming langit ng hininga. Mga salitang mag-uugong sa iyong pagkatao matagal pagkatapos magtapos ang video, matagal pagkatapos lumipas ang sandali. Dahil kapag ang lumikha ay nagpapadala ng ganitong lakas, hindi ito humihinto sa isang tahimik na tinig. Patuloy itong lumalago ng malumanay, banayad, isang dalisay na himala. May isang tunog sa itaas na tanging ang mga gising lamang ang makaririnig. Liwanag, ngunit nagiiwan ito ng bakas. Ngayon ay narinig na ng kaluluwa, kumikilos ito sa mga paraang ikinatatakot mo pa. Nagiging iba ang mga panaginip, nais ng katawan ang kapayapaan, maayos na umaalis ang mga tao sa buhay. Hindi sila pilit na lumalabas. Umaalis sila ng kusa dahil hindi sila akma sa mga bagong kataas-taasang bumabangon. Huwag mo silang habulin, hayaan mo silang umalis ng may kabaitan. Ang awa mula sa itaas ang nagpapanatili sa iyo sa tamang landas. Ang mga darating na araw, hinihila ka ng nakaraan, dumarating ang mga pagsubok, tumatawag ang mga lumang siklo. Isa pa lang, nanghihingi ako, huwag kang umalis, huwag kang magalit, mga pintuan, tumanggi ka ngayon, tumigil ka ng tuluyan. Ikaw ang pumipili, bumukas ng malapad ang pinto. Ipinapangako ko, maghintay ka roon, ang anumang nakakaakit na nakaraan ay lilipas. Malapit na, ikaw at ang kagalakan na lang ang sasakop ng walang dahilan. Hindi ito akma sa luhika, tumawa ng may luha, agad na buhay na patunay. Pinupuno ng may lalang ang lahat. Huwag magtanong, tanggapin ito ng may pasasalamat. Ang pahid ay bumabalik ng malakas. Tinatama ng misyon ng dibdib, magsalita ng mahinahon, handa minarkahan, tama dahil mabuting kaluluwa, katotohanan. Hindi matiis ang araw, umakyat ng mataas. Huwag maghintay ng patunay, siya ay lumingon, hindi man mula sa simula, malalim na nagbago, umangkop. Ang mga tao ng sakit ay naging pintuan patungo sa tawag. Walang nakakakita pa, walang drama. Nakikita ng langit, nakikita ko, sapat na iyon. Sumulong ka, mahalagang kaluluwa. Lumakad ka na may tahimik na apoy sa iyong puso. Lumakad ng may alam na ikaw ay protektado. Magsalita ka sa langit na nakikinig. Mahalin mo ang mga mata ng lumikha na nakakakita. Ganun talaga. Buburahin ba ng mundo ang katotohanan? Bumalik ka agad. Ibalik ang pananalita. Tatanungin nila mamaya. Palaging pasalamatan ng langit. Tanggapin, protektahan, huwag kailanman mag-alinlangan. Ipinanganak para maghanap. Ipinanganak ka upang tumugon sa panawagan. Gawin mo, tapos na.
Narinig mo ang lahat, gumalaw ang puso mo, niyakap ka ng kapayapaan ng langit na parang kumot na puno ng mga bituin. Matamis kong naalala, hindi lang isang video, hindi lang anumang boses, hindi lang mga salita sa isang screen. Iniunat ng langit ang kamay nito, tama nga. Iilan lang ang nakakahawak sa walang hanggan. Pero ang ito'y nakakahawak, bihira, banal, hindi ito humihingi ng kasakdalan, humihingi ito ng pagiging bukas palad. Sumagot ito sa panawagan. Sinasabi nito ang lahat, baliwalain mo ba, ipagpaliban mo ba, kalma at matatag, tumango siya. Oo, bagong bahagi, kalimutan ng lumang sakit. Ang katotohanang nakita ay hindi kailanman naging totoo. Tinatanggap kong huwag takpan ng iba, bukas ang kaluluwa. Tinatanggap kong darating salamin ng tunay na diwa. Hindi nakakatakot ang refleksyon. Unang beses sa bahay, dalhin ang katiyakan sa gabi. Walang pagkaantala, walang pahinga, hindi nag-iisa. Nagsasalita ang mundo, hindi huli. Tamang oras, banal. Baguhin ang pintuan ng tahanan, hindi malayo nasa unahan. Walang drama, tunog, liwanag ang nagpapahupa sa malalim na pag-aalinlangan. May tumatak. Akma, sulit ang luha, pag-aalinlangan. Itanong kung nagbago na ba ito. Saan ka nawa nagpunta? Wala kang utang. Ang kapayapaan ay nagsasalita ng mag-isa, tumutugon ang liwanag, pinapatahimik ng linya ang mga kasinungalingan. Panahon mo, alagaan damhin, lumalago ang dalisay na biyaya. Kalimutan ang tinig ng langit, babalik ba ang ingay? Bumalik. Matapat na paghihintay. Ingatan ang lakas, anghel. Huwag kailanman magpakawala. Tagapangalaga, huwag tapusin ang salita. Sinusunod ko ngayon, tinatakpan ko ngayon. Nagniningning ang pangalan, walang liwanag na nakakapunas. Muling sinusulat ng yugto ng langit ang kasaysayan, halos totoo. Bukas ay ngayon. Umaalis ang panalangin, naghihintay, umiikot ang mata. Nahahawakan ng puso, lumuha ang balat? Tama. Naglalakad ang himala. Umikot ang pagbabalik, mga hakbang sa banal na oras. Huminga ng malalim, bulong, minarkahan, nakita, handang katotohanan. Laging naaalala ng arkanghel, minamahal ng langit ang lahat. Ngayon huminto, huminga ng malalim. Pakiramdam ba ay kalmado? Hindi karaniwang kapayapaan, banal na presensya. Nasa malapit si Arkanghel Michael. Ang tabak ng liwanag ang nagbabantay sa pangalan. Walang anino ang makakapasok kung nasaan siya. Binabalutan ng dalisay na enerhiya. Nanginginig ang katawan, umiinit, luha. Kumpirmahin, huwag mangarap, hindi nag-iisa. Tinatanong ko ang tapat na espiritu, lahat ng ito ay nangyari para sa sandaling ito mismo. Handa ka bang makinig? Mga pagkaantala, pagkadismaya, mga tanong, walang pag-aalipusta, banal na katayuan. Hindi ka nabuwag ng sakit. Hinubog ka nito upang maging matatag para sa biyaya ng hindi sumusuko. Karapat-dapat minarkahan, naniniwala ang langit. Oo. Walang nagsabi? Ang iyong kapalaluan. Gising ng hindi kusang loob, maniwala ka sa iyong sumasakit na puso. Patawarin ang dahilan ng kirot, banayad na mabigat na mundo. Napansin ng may lalang, napansin ko. Gantimpala, tibok ng puso, maghintay. Isang bagay na parang tahanan, hindi isang pakete, hindi isang pinto. Pagbabago, hangin, banal na pagbisita, enerhiya, kapayapaan, malinaw, dalisay, iyak, tuhod, bulong. Alam kong darating ito. Ramdam ang kalapit ng kaluluwa. Kakaibang tulog, nagbabago ang hangin, orasan talaga, pangalan, paulit-ulit na salita. Hindi ito nagsisinungaling, banal na tala, nagbabago ang gabi, literal. Umuikot ang silid ng enerhiya, nararamdaman ng dibdib. Katahimikan, init, pumapasok ang santo, walang takot, banal na presensya. Ako, si Arkanghel Michael, nakikita ko ang daanan. Hindi lang krusada, ipinapangako ko hindi susunod ang anino. Lumang pattern, pasanin, sikip ng dibdib, hindi dumaraan sa pinto, nagbubukas ang langit, mayroon ang pinto, malinaw akong nagsasalita. Tamang pagkakataon sa unahan, huwag kilalanin gaya ng dati.
Huwag tumakbo, huwag mamalimos. Ikaw lamang ang hinihintay ko. Katayuan, pananalita, ugnayan, bisyon. Iugnay ang tadhana, makinig. Halika, huwag mag-alangan. Delikado, hinahatak ka ba ng takot? Tumawid ka. Kalagitnaan ng langit ang iyong unang hakbang. Lumalakas ba ang bulong? Magsimula, magbago, pakawalan. Gumagalaw ang espiritu. Pag-ibig ang sasabihin ko, hindi ka baliw. Huwag masyadong mag-isip, maghanda. Lumabas ka sa buhay, pakawalan ng walang sama ng loob. Sa unang pagkakataon, lumabas ka ng hindi natatalo, malinis, pumasok sa banal na linya. Kaunti lang ang sinasabi nila, matibay ng higit sa sukatan, hindi posisyon, madla, katanyagan, kundi diwa, tinig, intuwisyon, maramdaman ng malalim, hindi mahina, banal na kasangkapan, ang langit ang nagsasalita. Hindi lang isip, damhin ang emosyon, naalala ng kaluluwa, naaalala ko, agad-agad, dumating ang mundo. Ipinanganak sa tamang kabanata, eksaktong yugto, tungkulin. Hindi nagdurusa ng walang katapusan, hindi palaging pag-apruba. Nagigising ang iba, ang pagiging ikaw ng walang dahilan. Una nakikita tulad ko, lumikha, nagniningning, natatangi, kinakailangan. Ang presensya ay nilulutas ang anino, ang tinig ay binabasag ang bakal, nakikinig ng tahimik ang mga tao. Ang kaaway ay pinatahimik ng husto, huli, aktibo. Ang buhay ay labis na nagbabago, hindi na nito nakikilala, hindi swerte, linya ang tinawag. Puso sa tamang lugar, dalisay, binabayaran ng langit, kasaganaan, maluwag na bulsa, taimtim na kapayapaan, ugnayan ng kaluluwa, biyaya palabas, walang katapusang bantay. Napapaligiran na ngayon ay nagsasalita, mga nilalang ng liwanag malapit, hindi nakikita ng mata, nararamdaman ng katawan, posteng bantay, hindi aalis. Huling mensahe, pinananatili ko ang tamang punto, naririnig mo ba ang lahat? Lumapit ka, mabuting kaluluwa, hindi ka kailanman nag-iisa sa dilim. Umiyak sa pagtulog, napapansin ba ng langit ang pagiral? Oo, napansin nito. Malakas na pangalan, iyak, nakakaalam, umiibig, nag-uugnay sa oras sa kabila, ina, ama, kapatid, kapareha ng kaluluwa, maagang umalis, hindi kailanman binitiwan. Tanong ng gabi ng malapit, sumusuporta sa pananalita, presensya sa balikat, pakiramdam ng paglipas ng oras. Dibdib ngayon presensya, pagmamalaki, laging nagmamalasakit. Bulong ng pangalan ng lumikha, iniisip ng oras. Naligtas na talaan, ginawa ang hakbang laban sa kasamaan, itaas hindi puwersa, takot, banal na paanyaya. Huwag tumalon, huwag sumulong ng wala, huwag tanggihan ang biyaya, hindi pagkakataon swerte. Haplusin ang langit huli bago ang malaking talon. Narinig, gisingin ang kaluluwa, huwag bawiin. Baguhin ang gabi, linggo, yugto. Umaalingaw-ngaw ba ang espiritu, huling bulong na malinaw. Nangyayari ang himala, talon, patunay. Mabuhay, ngiti at luha, sabi ni Miguel. Alam niya. Sumagot ako ng malakas. Oo, hindi ako kailanman umalis. Upang makatanggap ng buong lakas, mag-iwan ng komento. Ang liwanag na gumagabay sa akin ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. Silyuhin ang tapang pananampalataya muling isinilang na espiritu. I-link ang nakapirming paglalarawan ng komento. Ang banal na tuklas ay nagpapalawak sa lahat ng bagay. Mag-access ng madalian at kung ito ay tumimo ng malalim at nais mong suporta para maabot ang iba pang mga hangganan, i-click ang maraming salamat. Ang maliit na kilos ay nagbibigay ng liwanag sa mga naliligaw. Ngayon, espiritual na pamilya, magbahagi ng mga komento sa kwento. Ang patotoo ay nagpapalakas sa lahat. Isa tayo, pinag-iisa tayo ng liwanag.